At Miss Bel Mariano, ano nga bang kinalaman nito sa minana na heirloom nitong si Mr. Donnie Pangilinan sa kanyang ama? So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lamang. At hindi dahil kaya na pausapan natin or panoorin po muna natin ang video clip na ito. A lot for people to before him to secure that, to make that available first for themselves and then to him. So huwag niya sana kalimutan na pinaghirapan yung pinagpawisan niya at pinapasa yung bagay at hindi lang yung bagay, pinapasa yung pamamaraan, the way of life that was behind it. That's why it is now being passed on. You look forward to get that ready though? 100%. Yeah. And that's the good thing about watches. You never really own one. You just pass it on to the next generation or whoever you would want to share that piece with. So imagine like you're looking at this watch and then you're just thinking like, imagine the places this watch has been to, diba? Imagine even the person creating this watch, diba? How hard it was to handcraft something like this. The amount of care and heart and precision that it takes just to create something that you can wear. And so much history behind this, but the brand, the people, the ones who've worn this, you know, maybe prior to me or who I'm gonna pass it to. So yeah, there's just so much, you know, it's just so cool to have that on your list. Siguro, Sa isang live interview na ginanap ng Philippine Star sa mag-amang si Mr. Anthony Pangilinan and Mr. Donnie Pangilinan, kung saan napag-usapan nila dito yung pinamana dito kay or pinasa dito po kay Mr. Donnie Pangilinan. So para lang po maintindihan ninyo, kasi may heirloom kasi na ipinasa kay Mr. Donnie. So ano nga ba ang heirloom sa konteksto ng pamilya? Sa kultura kasi at tradisyon ng mga pamilya, ang heirloom o pamana ay hindi lamang basta isang bagay na minana. Ito ay simbolo ng kasaysayan, sakripisyo at mga aral na impinasa ng isang henerasyon tungo sa susunod. Maring ito ay isang alahas, relo, sining, liham o bagay na may sentimental at pangpamilya na kahalagan. Hindi tulad ng ordinaryong ari-arian, ang isang heirloom ay madalas ang tataglay ng kwento na pinagdaanan ng pamilya at kung paano nila nakuha ang bagay na yon sa pamamagitan ng hirap, tiyaga at pagsisikap. Ang kwento ni Anthony Pangilinan at ng heirloom sa kanyang isa sa ayos para ibigay kay Donnie ay isang malinaw na halimbawa kung paanong isang bagay nagiging mas malalim pa kaysa material na halaga. Ito ay nagiging tulay ng mga aral, pagkakakilanlan at pagmamahal sa pamilya. Noong Feb 28, 2026 ay isang media event para sa King Seiko Watch na Taguig, ibinahagi ng motivational speaker at manunulat na si Mr. Anthony Pangilinan na may isang special siyang item na planong ipamana sa kanyang panganay na anak na si Donnie isang araw. Subalit hindi pa niya sinisiwalat kung ano yon. Ang paliwanag niya hindi para itago ito kundi upang mabigyan ng tunay na pagpapahalaga ni Donnie ang pagpupunyagi at hirap na nagdala ng item na yon sa kanilang pamilya. So sa kanyang payag sinabi niya, "But I want him to remember that it took a lot for the people before him to secure that, to make it available first for themselves to him, then to him." Huwag niya sanang kalimutan na pinaghirapan, pinagpawisan yon at pinapasa yung bagay and the way of life behind it. Makikita rito na hindi lamang material ang iniisip ni Anthony Pangilinan, kundi pati ang mga aral na kasama ng bagay na ipapamana nito. So si Donnie po, sino si Donnie Pangilinan? At anong kinalaman niya naman sa heirloom? Si Donnie ay isang kilalang aktor at personalidad sa showbiz. Bukod sa kanyang karera sa industriya ng aliwan, kilala rin siya bilang anak ni Anthony at ang aktres na si Maricel Laksa Pangilinan at kapatid sa 4 pang magkakapatid. Ang kanyang pagmamahal sa mga relo at pagpapahalaga sa mga bagay na may kwento ay nakita na rin sa kung paano niya ituturing o itinuturing ang mga kabilang na sa kanyang koleksyon. Sa isang bahagi ng balita, sinabi ni Donnie na sa kanyang pananaw, ang isang watch ay hindi talaga pag-aari mo. Ito ay binibigay mo lang sa susunod na henerasyon o sino mang nais mong pagbiyayaan ng piraso nito. Ito ay isang napakalinaw na pagsasabing ang mga bagay higit pa sa material na antas na nagdadala ng pangakong saloobin, alaala at koneksyon. So bakit na ba naging mahalaga tong heirloom na to sa kanilang pamilya? Upang malaman kung bakit palaki ang kahalaga ng isang heirloom, mahalagang tignan ito hindi lang bilang isang bagay, kundi bilang isang pamana ng mga karanasan at aral. Ang heirloom ay kadalasang nabubuo mula sa mga bagay na pinaghirapan ng mga nakaraang henerasyon tulad ng pera,
pagtsatsaga, pag-aaral, panahon at dedikasyon. Ang mismong pagmamana nito ay isang paraan ng pagtukoy na hindi madali ang pag-abot sa puntong yon at hindi dapat basta-basta ito kinukuha o ipinagkakaloob. And of course, nagiging simbolo rin ito ng pagmamahal at pagmamalasakit. Ang pagmamana ng heirloom ay hindi isang obligasyon kundi isang pagpapasya ng magulang o ninuno na kilalanin ang kahalaga ng bagay na yon para sa batang henerasyon. Ito ay isang paraan upang ipakita ang pagmamahal at tiwala na parang sinasabing alagaan mo ito tulad ng pag-aalaga mo sa ating pamilya. So sa karanasan ni Anthony, ang bagay na pagpamana niya ay may way of life behind it. Ibig sabihin, kasama sa mga bagay at leksyon na natutunan niya bago pa man ito makuha o maiipon. Ang ganitong uri ng pamana hindi lang nasusukot sa halaga, kundi sa kung anong pwede nitong ituro sa susunod na henerasyon tungkol sa buhay, pagkatao at responsibilidad. So dahil po dito sa mga balitang ito, marami pong mga komento, no? Ang talaga namang ibinigay ng ilang mga fan at ilang mga taga-suporta ni Donnie at ni Belle. Kasi po may mga serye kasi, may mga teleserye, lalo na sa mga Korean teleserye, that heirloom is very important to them. Lalo na po dun sa mga couple. Kasi sometimes, bago mo tanggapin sa iyong pamilya, yung tradition po nila, bago mo tanggapin or kapag ikaw ay nakatakda ng ipakasal or ikakasal ka na dun sa may-ari ng heirloom na yun, sa pamilyang may heirloom na yun, ibibigay ito sa babae bilang regalo, no? Bilang gift of acceptance, no? Para dun sa babaeng kanyang pakakasalan. Tanong tuloy ng mga netizen at ng mga Don Bell fans, si Miss Bella Mariada na nga ba ang magkakamit, no, ng heirloom na ito na ipapasa rin netong si Mr. Donnie Pangilinan para sa babaeng napili niya para sa kanyang magiging wife-to-be. So, yun po yung katanungan ng ilang mga netizen. Pero sa mga sinabi naman ni Mr. Anthony Pangilinan, yung heirloom na pinapamana niya is parang ang konteksto kasi nun is about the kultura ng kanilang pamilya. So, ang kulturang Pilipino kasi may mataas sa respeto sa pamilya at pagpapanatili ng mga bagay na nagpapaalala kung saan tayo nagmula. Ang mga heirloom ay madalas iniingatan sa mga religious symbolism, pampamilya na tradisyon, at pagbuo ng ugali at pananaw sa buhay. So, yun po yung kanilang simbolo ng heirloom na ito. So, kung kay Miss Bel Mariano man ito mapunta, di ibig sabihin po nito is confirmation that Bel Mariano was really accepted by the family of Mr. Donnie Pangilinan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone. Bye muna.